Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, pag inapakan niya yung brake pedal, medyo malalim, tapos tignan nyo itong handbrake niya pag hinila mo, ang taas na oh. Kaya pag nag-handbrake siya, kahit medyo kaunting palusong lang, umaabante pa itong sasakyan niya eh. Pag ganyan ang problema, dito ka muna sa likuran ng preno mo. Tanggalin mo itong dalawang gulong para ma-check mo kung makapal pa yung brake shoe or kailangan lang i-adjust at linisan. Pag natanggal na itong gulong, gamit ka ng ball hammer. Medyo paluin mo ng kaunti itong brake drum para makalug siya at maluwag mong matanggal itong brake drum. At kung makikita nyo mga boss nang matanggal ko itong brake drum, itong brake shoe niya makapal pa. Pag ganyan mga boss, ang gagawin mo dyan, linisan mo lang itong kabuuan ng preno mo para matanggal mo yung kumapit na kalawang dyan, pati yung alikabok. Napaka-importante kasi mga boss na malinis muna itong drum brake, pati itong brake shoe. Gaya nga ng sinabi ko, yung kabuuan ng preno mo dapat malinis yan bago ka mag-adjust. Alam nyo mga boss, kaya tubig ang gagamitin kong panlinis dito. Kasi nga yung dumi na kumapit sa kanya at yung kalawang mga boss, kung makikita nyo kanina, yung inaano ko ng screwdriver dito sa brake drum, kinukuskus ko, malagkit siya. Na kung gagamitan ko ng brake cleaner, hindi siya agad matatanggal. Pati dito sa brake shoe, mga boss, yung kumapit na ano dyan, parang putik ba, malagkit siya masyado. Kaya kita nyo, kinukuskus ko maigi ng liha yan na may sabon. Pero yung liha naman na pagkuskus ko, siyempre hindi naman yung para mapudpud kagad yung brake shoe, kundi para matanggal ko talaga yung kumapit dito sa brake shoe na parang malagkit. Ako kasi mga boss, dumidepende ako sa paglinis ko ng preno. Kung alam ko na mas mapapagastos si customer pag ang gagamitin ko yung brake cleaner, ba't ko naman gagawin yun? Kung matagal-tagal ang linisan mga boss, ilang brake cleaner din yun. Magkano bawat isang brake cleaner? Mapagastos mo lang si customer ng 500 sa dalawang brake cleaner, di mabigat na rin yun. Samantalang pag tubig ang ginamit ko, bukod sa mas malilinisan kong maigi itong mga preno niya, natulungan mo pa si customer na hindi siya magastusan ng malaki. Alam nyo mga boss, sa paglinis naman ng preno, pag wala kang budget, pwede, tubig na may sabon, magkano lang naman yung powder na sabon, di ba? Ngayon, sasabunin mo lang naman itong brake shoe katulad ng pinanood mo dito sa video, tapos maganda ka lang ng malinis na basahan, tsaka mo siya punasan kung wala kang panghangin. Ganun lang naman mga boss, malilinis mo na maigi itong preno mo. Kung makikita nyo nga mga boss, di ba? Malinis din naman siya kahit hindi ko siya ginamitan ng brake cleaner. Kahit tubig lang ang gamit nyo, makakalinis yan. Basta marunong ka siyempre maglinis. Kung isang drum nga yung tubig mo, hindi ka naman marunong maglinis, marumi pa rin, wala din. Walang pagkakaiba yan sa naligo ka, tapos nagsabon ka pa, hindi ka naman nagkuskus ng bimpo sa katawan mo, or hindi ka naghilod, wala din, hindi rin natanggal yung libag mo. Ang kagandahan lang naman pag naggumamit ka ng brake cleaner, instant, mabilis ang trabaho, hindi katulad pag tubig mga boss, medyo matagal lang ang proseso, pero ang kalalabasan, malinis din naman. Gaya nito mga boss, kung makikita nyo, di ba? Malinis na malinis siya oh. I-testing ko na itong drum brake niya. Tingnan natin kung gaano kalaki yung adjustment na ibibigay ko. Tingnan nyo, ang luwag oh, di ba? Maluwag siya mga boss eh. Pag ganyan mga boss, gagamit ka dyan ng flat screw. At kung makikita nyo, itinapat ko itong flat screw dito sa brake adjuster niya. Ayan mga boss, nakita nyo kung paano ko pinipihit yung ipin dito sa brake adjuster. Ayan tingnan nyo, sinisikwat ko lang siya tapos ipapababa ko yan para pumihit itong brake adjuster at itong brake shoe naman mag-a-adjust yan. Tapos itesting ko na itong brake drum kung okay na ba siya. Ayan, nakita nyo mga boss, dahan-dahan ko siyang ilalagay. Siyempre, medyo kakapain mo yung stud niya na sana maisut mo dito sa brake drum tsaka mo yun itulak. Paano mo naman malalaman na tama nga yung adjustment na ibinigay mo dito sa brake shoe mo? Siyempre, kapag inilagay mo itong brake drum mo, hindi siya masyadong masikip at higit sa lahat, pag inilagay mo na itong gulong mo, tapos nahigpitan mo na yung mga nut niyan, dapat itong gulong mo, pre-wheel siya pag umikot, hindi siya kapit na kapit. Para sa bandang huli, hindi kayo magkaroon ng problema. Di ba? Kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, lalo at preno lang naman, kayang-kaya nyo na yan. Sabi ko nga, sa paglinis na gagamitin nyo, pwede kayong gumamit lang ng hangin kung meron kayong kompresor. Pag wala, pwede kayong tubig at sabon, banlawan nyo maigi. Pangatlo, kung may budget, o gumamit ka ng brake cleaner. Ganun lang, malilinisan mo na itong preno mo. At higit sa lahat, nakatipid ka pa, hindi ka pa nakapag-isip na tama ba yung mga pinagpapalitang pyesa sa'yo. Kasi pag ikaw ang gumawa, walang problema eh. Dito naman ako sa kabilang side mga boss para makita nyo na rin kung paano ko siya i-adjust. Siyempre, gaya ng dati mga boss, same procedure. Nakita nyo yung kumapit na alikabok dito mga boss, saka yung kalawang. Ang galing malagkit siya eh. Kaya talagang tubig ang ginamit ko dyan na panlinis kasi medyo matagal-tagal ang linisan pag ganyan.
Basta ito mga boss, tandaan nyo, kung paano nyo nilinis yung preno nyo sa kabilang side, dito, ganun din naman, wala kayong babaguhin. Gaya ng ginawa ko, niliha ko yan, sinabon, tapos binalawan, pinunasan ko maigi hanggang sa matuyo, tapos mag-a-adjust kayo. Ngayon, sa pag-adjust ng preno mga boss, sa kabilang side halimbawa, nag-adjust ka, pumihit ka ng 10 ipin dun sa brake adjuster. Nung nilagay mo yung brake drum mo, okay lang, maganda yung preno mo, napipihit mo yung gulong. Tapos dito naman sa kabilang side, kung pwede na pumihit ka rin dito ng 10 ipin, tapos pre-wheel din yung gulong mo, pati yung brake drum mo, hindi siya mahigpit pag inikot mo, okay lang yun. Pero nung in-adjust mo ng 10 ipin itong preno mo dito sa kabilang side, biglang humigpit siya, hindi okay yun mga boss. Dapat bawasan mo siya. Possible pag medyo mahigpit dito is maninikit yan. Kaya ang gagawin mo, bawasan mo. Pwedeng 10 sa kabilang side yung pag-adjust mo ng ipin niya, dito naman 8 lang, ganun. Tapos ikutin mo yung gulong. Kung sa palagay mo, pag inikot mo sa kabilang side yung gulong is okay, maganda yung pre-wheeling niya, dapat dito sa kabilang side, ganun din. Hindi ka man sigurado na naibalance mo nga ng tama yung pagkaka-adjust mo ng preno, at least kahit papano malapit ka sa katotohanan sa pag-adjust na ginawa mo. Sabi nga ng viewers na tumawag sa akin, nung in-adjust niya raw yung preno niya, ginaya niya lang daw yung ginawa ko, naging okay na. O di ba? Yun lang mga example na yun na hindi panloloko itong tinuturo ko sa inyo, kundi malapit ito sa katotohanan na kahit hindi kayo mekaniko, kaya nyong gawin itong ginagawa ko. O dito na tayo sa pag-adjust ulit mga boss. Gamit itong flat screw, pipihitin nyo itong brake adjuster nya. Gaya nga ng sinabi ko, pag nag-adjust kayo, wag naman sobra sa pag-adjust. Dapat mailagay nyo pa rin itong brake drum ng maayos na hindi kayo masyadong mahihirapan. Nakita nyo naman, sinentro ko lang itong stud sa butas ng brake drum sabay tulak, okay na yan. Pwede ko na ngayon i-check itong handbrake nya kung naging okay na siya. Dapat maiksi na yan mga boss pag hinila ko itong handbrake. At kung makikita nyo mga boss, okay na yung adjustment ng handbrake nyan. Kaya ilalagay ko na itong gulong. At lagi kong paalala sa inyo mga boss na kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo, importante na yung mga nut dito sa gulong ay maayos ang pagkakahigpit nyo ng mga nut nyan. Na noon pa may mga naturuan ako ng mga customer, laging sa gulong sila sumasablay, hindi nila masyadong nahigpitan. Safety reminders lang naman at salamat. Sana huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko mga boss. Maraming salamat ulit sa inyo.